Hey guys, quick video lang dumaan sa sa email ko kanina. May deal regarding sa relo. No, kung gusto niyo makatipid ng malaki. Pag may bibili kayong relo katulad nito, ang laki na matitipid niyo. Sobrang laki. No, i-share ko lang. And coincidentally, may feature ang KMJS about watches. Kasi nasa Switzerland si Jessica. Pakinggan natin. Swiso, nakilala rin na magaling sa paggawa ng mga relo. Tignan nyo relo. Pero mamaya, papakita ko sa inyo yung link ng deal. Kasi nag-subscribe ako sa sleekdeals.net. Araw-araw nakaka-receive ako ng mga email. So, may deal regarding sa relo. Para saan pa nga at sa Switzerland gawa ang ilan sa Alam naman natin, basta gawang Switzerland, Swiss watches talagang nagko-command ng high price yan. pinakamahal at pinakasikat na luxury watches sa buong mundo. Just a question. Sino sa inyo ang bibili ng sobrang mahal na relo o luxury watches kung hindi problema ang pera? Kunyari, may pera kayo, milyonaryo kayo. Bibili ba kayo mga gandong relo? Dito sa Geneva, kung saan nagsimula ang Swiss watch at clock industry ng Switzerland noong 16th century, may isa tayong May swerte to, mga kababayan natin. May kababayan tayo nakapagtrabaho sa watch company. bayan na dating nagtrabaho rito sa isa sa pinakakilalang luxury watch brands, si Nathaniel, isang jewelry maker. Anong trabaho Hindi sinabi pala kung anong brand, mo no? doon dati? Nakakapasok po ako dun para sa assembly ng bracelet tsaka lock nila. Ang paggawa I don't know kung anong brand to. Breitling? ng relo, malaking industriya rito Rolex, at ang no? ilan nga sa pinakamahal na milyones ang presyo, madalas pang gawing koleksyon ng ilang Pinoy celebrities. Ang watchmaking kasi itinuturing ng mga Swiss na isang science. Okay guys, narinig nyo. Okay, so dyan na lang tayo. No? Narinig nyo, kinoconsider nilang science kasi. So kaninang umaga, nung dumating yung, or na-receive ko yung email ng sleekdeals.net, pakita ko lang sa inyo. Napamura ako eh. Sabi ko, putek. Dali lang Ay, asa na ba yun? Dali, pakita ko lang. Diretso na nga tayo. Sleekdeals.net. Yan, kung nasa North America kayo, pwede nyo gamitin yan para makakuha kayo ng mga deals. Yan, murang items. Yun, ito. Potek. Sabi ko, tama ba yan? Hindi ba yan Hindi ba yan typo? Hindi ka nasobrahan nila ng zero yan? Grabe! Alam ko may mga mamahaling relo, pero first time ko nakita yung value na, ganyan talaga kamahal? $7,600,000. So, kung kumpitin nyo sa peso, times 50 pa yan. So, 7 billion times 5, 35 billion plus tax, 40 billion pesos, no? Estimate ko. Pag kinlik mo yan, ayan, may deal daw, Ayan, gusto nyo makatipid, Yung dating 8,381,679. 7,600,000 na lang. Murang-mura na, guys. Bili na. Bili na, Ang laki ng matitipid nyo, Alam nyo ba ang average house dito sa US nasa 300 plus to 400. Sabi mo na pinakamababa na ngayon is $400,000. House and lot 'yon, ha?
At ang alam ko yung McLaren, mga supercars, around $250,000 pataas. Ito, 7,600,000. Dating 8,381,679. Okay? So, sabi ko, i-click ko nga, order nga ako. Order ako 2. Sabi ko, talaga totoo. Ang nakakatawa lang kasi, enjoy free shipping. Nakalagay enjoy free shipping. So sabi ko, at that price, at $7,600,000, dapat may iba kayong free niyan. Dapat may free house and lot na yan. May free, na yan, kotse, kahit supercar. Imagine mo, $7,600,000. Dollars to Hindi to peso. Grabe. Kaya nga, earlier, add to bag. Sige, check out natin. Ba talaga diretso Pwede ako mag-checkout pwede ba gamitin yung PayPal? Yari ako dito. Ano kaya nila yung transaction ko pag i-checkout ko na. 7,600,000. Diba? Ano nakalagay? Congratulations, you got free USA shipping. Talagang shipping lang talaga ang free hindi ba pwedeng house and lot free? Tsaka free supercar, Lamborghini, Ferrari. Barya yun compared dito sa relo. Sabi nga ni Jessica, kinukonsider daw ng mga Swiss ang science. I don't care, pero relo pa din to. Relo pa din to. Parang yung naalala ko yung isang survival movie sa Japan. Nagkaroon ng brownout sila, Wala nang value yung pera nila. Gusto nilang bumili ng pagkain, yung mamahalin niyang relo. Ayaw pang kunin nung kasi wala namang value yan pagka mga ganong crisis Kahit sabihin mo sa akin na Rolex yan na 100 million, kung pare-pares tayong walang makain, walang value yan. And yet, may market. I understand na yung mga super rich bumibili niya para sa status nila, I understand. Pero for you to buy this kind of luxury item, dapat na-covered mo na yung mga iba mong needs like housing, education, food, security. Dapat sobra-sobra dyan ang pera mo. Grabe, nakakalula. Sabi ko talaga, Patek Philippe. Mapapaputik ka Putik talaga, sabi ko, merong ganyang relo. Patek Philippe. 7,600,000. Nasa cart ko na. So, tatapusin ko na yung video na to, i-check out ko lang. Pwede mo na i-check out, Grabe, guys. Kaya earlier yung question ko, kung walang problema sa yung pera, bibili ka pa rin ba ng ganito? My answer is no. Kahit sabihin mo na sobrang yaman ko, hindi ako bibili ng ganyan. Relo pa din yan. I doubt na kalahati niyan yung amount ng paggawa, malamang ginawa to, hindi to umabot ng 1,000,000, more on na lang binabayaran mo diyan pangalan, 'di ba? Kahit gaano kagaling yung Swiss maker na gumawa ng relo niyan, nako po, kahit gaano sabihin mong kagaling siya, relo pa din yan. 7,600,000, nako. Guys, let me know what you think. Nadadaanan ko lang I want to share it with you. Bye guys.